Kasi pag nagkaroon ng gulo between China and Taiwan, ang Pilipinas ay magiging target tayo, no, ng mga missile. Doc, magandang umaga. Si Admar po ito. Kung susumahin po natin, lahat na, pati trade and geopolitical relations ng Estados Unidos at Pilipinas, nandun kasi sa liham ni President Donald Trump na hindi talaga reciprocal daw yung trade relations. Pero kung isasama natin yung lahat ng klase ng relasyon natin with the Estados Unidos, kumbaga nakikita mo ba na hindi reciprocal ang ating relasyon sa kanya or doon lang talaga siya nakatutok sa trade at kumbaga ibang usapin yung iba nating relasyon, Doc? Well, yung language ng letter, no? By the way, yung letter na yan, Admar, pag ikukumpara mo yung letter na yan doon sa mga sinend din sa mga ibang bansa, no? Sa Indonesia, no? Sa Malaysia, sa Singapore, makikita mo na parang template lang yung letter. Pare-pareho yung content, iniba lang yung pangalan ng mga bansa. So, template yan. No? And base sa aking analysis dyan sa letter na yan, ang tinitingnan ni Donald Trump dyan was purely yung trade imbalance. No? Kumbaga kung gaano karami yung ini-import nila mula sa mga bansa na yan at kung gaano karami yung ini-export nila. At nakita nga na itong Estados Unidos, meron silang trade deficit with these countries. Yan yung kanilang justification para mag-impose ng taripa. However, no, if we were to look at more broadly the entirety of the relationship, and I agree with you, Admar, na if we were to include halimbawa, no, yung mga EDCA sites na nandyan sa Pilipinas, yung mga weapons, no, na dinadala nila diyan, no? Meron pang ang balita, Admar, na magkakaroon ng parang imbakan, no, ng mga armas diyan sa Pilipinas, no, galing sa Estados Unidos. If you were to look at the risk ng ating bansa, no, yung risk natin na maging kasali tayo kapag ka nagkaroon ng digmaan, na dapat naman talaga hindi tayo kasali, yung panganib na madadala niyan sa ating bansa, that will far more outweigh, no, yung economic issues na napapaloob dun sa sulat na yan ni Donald Trump. Kasi alam mo, Admar, buhay na ng tao ang issue dyan eh. Kasi pag nagkaroon ng gulo between China and Taiwan, ang Pilipinas ay magiging target tayo, no, ng mga missile. Nakita natin dun sa hidwaan sa pagitan ng Iran at Israel, ng Russia at ng Ukraine, makikita natin na mga hypersonic missiles ang ginagamit. At hindi malabong ganyan ang mangyari, no, sa Pilipinas, no, mauulanan tayo ng mga missile galing China. Why? Because nasa bansa natin itong mga facilities ng Estados Unidos, ano, itong mga EDCA sites na ito, yung mga imbakan ng armas, tayo ay magiging target. At may mga kababayan tayo na masasawi dahil dyan. Dahil buhay ng pinag-uusapan, Admar, ang buhay ng tao ay mas mahalaga kaysa dyan sa mga trade deficit na yan. Kaya if you were to look at the entirety, you know, of the relationship between the United States and the Philippines, makikita natin na mas favorable pa rin sa Estados Unidos ito, no? Kasi tayo talong-talo tayo sa relasyon na ito. Kaya nga, well, I wanna circle back doon sa sinabi ko nung pisa na dapat talaga i-rethink na natin ang ating relationship between the United States and the Philippines. Opo. At meron ding maliban doon sa nabanggit niyo po ng mga produkto, isa rin sa kilalang produkto ng bansa na ini-export natin para kasi may quota din tayo na ibinigay ang Estados Unidos ay dito po sa asukal. At ang balita ngayon, nagpadala ng at least 33,000 metric tons na high-quality raw sugar ang atin pong bansa. Ang original nito na schedule ay August 15 sana, which is lagpas na sa August 1 na deadline or pag-uumpisa doon sa taripa. Pero pinaaga nila ito and possible daw by July 22 ay darating na doon sa Estados Unidos itong in-export natin na 33,000, at least 33,000 metric tons
na high quality raw sugar at umaasa sila na hindi ito magiging saklaw na ng panibagong taripa ng Amerika sa mga exported na mga produkto mula Pilipinas. Pero sa nakikita nyo po, eto, possible siguro na hindi ito hindi mapapatawan ng mataas na taripa. So, possible ba na itong sa mga future natin, hindi na tayo makakapag-angkat or kakayanin bang i-absorb natin or mas maigi pang sarili na lang nating lokal siguro para bumaba yung presyo pa ng lubusan sa ating asukal. Though merong quota na binibigay ang Amerika every year ata dito sa Pilipinas, Doc. Oo. So bahagi yan ng sugar quota, Admar. No? Buti nabanggit mo yan. So every year, meron tayong sugar quota na pwede tayo magpasok ng asukal sa Estados Unidos at reduced rates. In fact, mga zero tariff mga yan. Kasi kung pasok ka na, kaya nga quota yan eh. Pero may limit yan. No? At yan ginagamit yan ng ating mga sugar millers. No? Kumbaga pag na-mill na nila yung asukal, sa send nila yung sa US, so kikita sila. Pero ang nakakabahala din dito, Admar, is bagamat tayo yung nag-i-export ng asukal, tayo rin ay nag-i-import. No? Kumbaga saan nga nakakita ng bansa na kulang nga tayo sa asukal, kaya nga tayo nag-i-import, and yet ine-export natin yung napoproduce. So kumbaga, ang nangyayari kasi dyan is mas kumikita yung ating mga sugar millers pag in-export nila yung asukal nila sa US, and then nakaka-import din sila ng mas mura, no? So kumbaga mas malaki yung kinikita ng mga kumpanya ng asukal. So ganun yun yung kalakaran dyan sa sektor na yan, Adma. Kaya minsan may mga kababayan tayong magtataka na bakit nga ba ganun? Kulang ang asukal sa ating bansa, bakit tayo nag-e-export? Yan ang sagot sa tanong na yan dahil mas malaki ang kinikita ng mga producer ng asukal sa ganyang klaseng galawan, no? Pero in terms of sa asukal, no? By the way, hindi lang sa asukal, kabilang na sa napakaraming agricultural products. Ang kinakailangan talaga dito, Admar, is we're able to produce enough para sa ating bansa. No? Kasi the reason why tayo nag-import is that we're not producing enough. And ito dapat ang isa sa maging centerpiece ng economic strategy ni Pangulong Marcos, no? Which is kinakailangan mag-improve talaga yung production ng agriculture sa ating bansa para hindi na tayo talaga mag-rely sa pag-aangkat. At hindi lang yon, yung sugar quota na yan, Admar, balik tayo sa sugar quota. Hindi natin alam kung ano ang takbo ni Donald Trump, no? Baka posible sa darating na araw baka mawala yung sugar quota na yan. So ibig sabihin talaga is kinakailangan natin maghanap pa ng mga ibang mga markets, no? Hindi lang naman talaga Estados Unidos ang ating pwedeng pakipagpartneran, sa mga pakikipagkalakalan. Marami pang ibang bansa, no? Kasi kagaya nitong mga taripa na ito, before Donald Trump, hindi naman natin inaasahan na magkakaroon ng ganitong klaseng pabago-bagong polisiya ang Estados Unidos. So hindi natin alam din in the future, baka biglang magbagong isip ng Estados Unidos at bawiin nila itong quota na ito, sa sugar quota sa ating bansa. So kinakailangan talaga, Admar, is maging handa ang ating bansa, and at the same time, tayo magplano in terms of maghanap na ng ibang mga pwedeng maging mga kapartner.